Hi, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga, update. Mga fans ni David, nakita siya sa Hong Kong at nagpa-picture na nga sa ating napakagwapong pambansang Ginoo. At yan na, ka-short siya at yan. Mukhang masaya na siya ngayon. Unlike yung first day, siguro pagod lang at judgmental lang ako masyado. Anyway, ayan na nga, napakagwapo ng ating pambansang Ginoo. At next naman ay nag-Christmas TikTok video si David na post ng Kuya Korea. Let's watch this. At yun na nga, dahil madali lang yung steps, mukhang kaya-kaya nga ni David kahit na hindi masyadong parang ano pa rin, Argus. Maganda pa si Argus nung sayaw, actually. Hello, cute siya, no? Next naman ay post ni Tita Amy Portesa sa kanyang IG stories. Let's watch this. So yun na nga, I Can See You The Lookout na pinalabas yata ng Pasko sa GMA. At next naman ay post ni James Licauco, the most dangerous animal in the world is yourself. Kasi tumitingin yung tao sa salamin. At next ay post ni James with his new DSLR and coffee. At next ay IG stories ni James. Let's watch this. Picture lang ako dito. Kakain na ako ng nikiwa ko. At next naman ay nag-post si David na papasok siya sa Hong Kong Disneyland at nag-comment si handler niya na si Isabel Bultao. Next year din daw tayo. Hahaha. Nathan Perolino and David Milan. Merry Christmas. At ito na nga, another post of napakagwapo nating pambansang Ginoo na si David Licauco. At nag-comment nga si James Licauco. Sabi niya, ang ganda ng pics. James Licauco, thank you, sabi ni David. So mukhang si James ang kumuha ng lahat ng pictures na to. At ito nga kasama niya si daddy nila, si Tito Jack Licauco. Next naman ay pictures from Jean Licauco. Ayan kay Tita Eden, pinost niya. At ito yung kay Jean, Happy Holidays daw. At yan, still a Merry Christmas. Si Tita Eden yan, Jean. At yan, si Jean ulit. Kumakain siya ng Mickey Mouse. Paano? Ayun, Mickey Mouse waffles pala yun. At ito naman, at yan si Tita Eden at ang gwapong-gwapong si James Licauco. At yan si Jean ulit. And James again. And Jean. At si Jean. At ito post ni Jean. Hong Kong at Night. Ito post ni Tita Amy. I found it. Ito post ni Tita Amy, sabi, Merry ang Pasko. Huwag po muna kayo maghanap ng Christmas tree. Yung mga gamot kong maintenance, hindi ko pa nakita sa gulo ng mga gamit namin. Si Barbie po naka 5% na lang pong power at si Daddy humilik na bago pa lumapat ang ulo sa unan. Sobra pagod. Please bear with us. At yun nga, tinakpan ko yung picture ni Jack. Joke. Ayan, so post ni Tita Amy sa kanyang IG stories, wala maghahanap ng Christmas tree, yung Sheo Hai Julgay. At ito naman, post ni Barbie Portesa, nasa Binyan sila with their relatives at sabi niya, maligayang Pasko. At ayun nga, nilike agad ni David, fast liker. At ito na nga, inedit ko na nga for our convenience. Anyway, ayan, another picture. At syempre, inedit ko rin agad para hindi natin makita yung mga hindi dapat makita. At ito, pinost ni Barbie sa kanyang IG stories. At inedit din ng ating friends for our satisfaction. At may konting trivia pala ako dito. Did you know that David actually follows all the stylish at saka makeup artist ni Barbie? So lahat ng handler, pati handler niya actually pina-follow ni David. So nag-umpisa to yata yung, awan ko kung during or before, maging sino ka man. So, ganun na siya ka-close ka ni Barbie, no? Parang minaman-manan niya yata, ewan ko. Anyway, moving on. Ito na yung video ni Miss Aba Mendez na kwento niya kung ano nga yung nangyari doon sa kanila ni Jack sa hotel. Let's watch this. May kumakalat daw kasi na videos or photos recently. So, eto yun, ano nangyari. So, yung mga iba tao kasi sabi, ano daw, kung ano yung makita niyong picture na gagawa ng story, which is, naiintindihan ko yun. Paano ba siya paglasing? Nagiging touchy na siya. Punta kami ng elevator. Papunta kami na dun sa room namin.
may mga ibang fan din na nakakita na may ginagawa si sa akin, which is yung Hi Lamoners! Welcome back to another video at syempre kasama natin ang pinakamagandang Ava Mendez! Hello! Kamusta kayo dyan, guys? So for the very first time sa social media history at TV history ay sasagutin ni Ava Mendez ang mga hot or mga marites questions ba? Yan, na kailangan yung marinig. So first marites question. Yes. May kumakalat daw kasi na videos or photos recently na nakita ka with this actor na si Jack Roberto. Oh my God! Si Jack, ito kasi yung story. Ayan, so, total, dito na lang din tayo, diba? Curious kayo, diba? Nanonood kayo ngayon, diba? O, eto. Yan na! Titigil na ba kayo? Kumapit na kayo, mga marites! So, eto yun, ano nangyari? May common friend kami ni Jack. So, yung common friend namin na yun is birthday niya. Inimbitahan kami, lahat ng family and friends nandun. So, kami lang dalawa ni Jack na kaibigan niyang artista noon during that time. So, kami yung naimbitahan. So, kasama ko yung mga kapatid ko, yung secretary ko, yung driver ko, pati yung mga ibang friends namin, kasama namin. So, kompleto kami lahat doon. So, gathering, na isang nasa 5-star hotel kami. Doon kami kumain, uminom, kasama yung mga malalapit na kaibigan nung may birthday. So, nagiinuman. Nagkakatuwaan na. And si Jack, medyo nakainom na rin. Okay. So, yung una, may mga lumalapit sa kanya. Yung mga usherettes sa mga babae. So, syempre, siya naman, hindi naman siya isnabero, or na, hindi naman siya mahirap approachable. So, nakipag-usap siya, nakipag-interaction. So, although wala naman ako nakikita mali doon. Kasi, syempre, nagpapakita tao naman, yun yung pinapakita niya. Diba? So, after that, umalis na siya. Tapos, may mga gusto magpa-picture sa amin dalawa ni Jack. So, bawat table, pinupuntahan namin at magkatabi kami ni Jack. Okay. So, kung makikita nyo, may kumakalat na picture na magkatabi kami dalawa, pero yung mga kasama namin, mga nakakrop. Okay. So, ayun, ginawa na ng issue. Okay. So, akala magkasama kayo lagi. Yung pala, nililipot nyo talaga each table para na magpa-photo. Yes. Okay. So, after nun, bumalik na kami sa upuan namin, nagiinuman na naman ulit kami. So, after that, si Jack, sinasabihan na nila. Like, alalay lang, par, ganyan. Bakit paano ba siya paglasing? Nagiging touchy na siya. So, So, yun nangyari. So, touchy siya sa'yo? Hindi lang naman sa akin. Sa lahat? Yung mga nakakita kasi, binibigyan na nila ng parang, yun, diba? Mali siya na, ay, touchy to, baka mamaya, diba, ganyan. Pero pag talagang kilala mo yung tao, parang syempre normal lang. Makulit lang kasi, wala, nakainom diba? So, yun, naiintindihan ko yun. And then, nung tumatagal-tagal na, napapasarap na, halos maubos na namin isang box nung single malt na ininom namin. Doon na siya na parang naging aggressive. Hell no! Yun nga, kumakausap siya ng mga usherettes doon ng mga babae. Tapos, parang umalis na yung mga babae doon. Tapos, next yung sa amin na, kasi kami na lang yung natitira. And then, dapat pauwi na rin kami noon. Kaso, hindi na ako nakauwi na datay kasi lahat kami lasing. Ayaw kami palisin nung may birthday. Kaya, kinuhanan kami ng room doon. So, para magstay, magpahinga. Tapos, after noon, uwi na, diba? Para safe lang kaming lahat. So, papunta kami ng elevator. Papunta kami na dun sa room namin. May mga ibang fan din na nakakita na may ginagawa si Jack na sa akin, which is yung parang hug lang ng kaibigan, like behind.
Kasi lasing talaga siya, bangag talaga siya. Di ba pag close friend mo naman, normally ginaganyan-ganyan mo naman talaga eh, di ba? Oo, like ganon, tapos Pero pag lasing pa, di ba, mas ano talaga, Oo. parang feeling friends talaga, di ba? oo, totoo. Although si Jack, hindi ko siya talaga like real close talaga. Like kakilala ko lang siya kabate pero all goods, wala. Like parang okay lang. So yun, may nakakita na fan na Binigyan na ng mali siya. binigyan kami ng mali siya na niyayakap ako ni Jack. Tapos si Jack, syempre, di ba, nahihilo na. So, pagkakaalam ng fan na gumanon si Jack, tapos naamoy ako, tapos parang hinahalikan, which is parang wala naman na ganun scenario na nangyari. So, lasing yung tao eh. So, naghahanap ng parang, baka mamaya matumba yun. diba? So, ako yung nakitang malapit. So, yun yung nangyari. Tapos, papunta na kami nun sa taas. Ayun, tuloy-tuloy pa rin ang inuman. Nagkwentuhan pa rin, ganyan. Tapos, ayun, dun na siya nagiging touchy-touchy. So, sinabi ko sa mga kapatid ko, tsaka sa driver ko na, alalayan na lang si Jack. Ako okay pa ako. Kahit lasing ako, kasi ang gusto ko, pag lasing ako, ayoko nang lalapit-lapit sa akin kasi naalibabaran ako. Ayoko talaga. Wala akong maramdaman na may dumampi na sa skin ko talaga. Tapos, doon na nag-start na may nagsasabi ko, na meron daw CCTV footage doon. Sabi ko, paano magkakaroon ng CCTV yun? Number one, bakit i-release yun? Private. Ano yun, diba? So, privacy yun. And then number two, wala namang CCTV sa loob ng kwarto. Okay ka lang. Ano yun? Motel? Hindi motel yan. 5-star hotel yun. So, yun. Ginawa na siya ng kwento. So, ayun na yung nangyari. Wala talaga. Sabi nila nakita daw kasi may nakakita daw na parang si Jack daw, parang may iba daw siya na kwarto, pero sinamahan ka daw niya sa kwarto mo, tapos nagtagal daw siya doon. Tapos sabi niya, anong ginawa nung mga yun doon sa loob ng kwarto niya na mag-isa? Lahat kami kinuhanan ng kwarto. Okay. Sa isang kwarto, kasama ko yung mga kapatid ko, yung driver ko. Sa isang kwarto, yung driver niya at saka siya. So may kasama ka doon sa kwarto? Oo, yes. Nagkasya kami doon sa 2 bed. Para lang makapagpahinga kami. Para the next day, okay na kami, makauwi na kami maayos. Okay, so nung hinatid ka ni Jack doon sa kwarto mo, nagtuloy-tuloy yung inuman doon sa kwarto mo? Ang nangyari hindi, si Jack ang umalis sa kwarto. Okay. Kasi pumunta na siya doon sa kwarto niya. Okay. Ngayon, sinabi sa akin ng mga kapatid ko na bumalik daw ulit si Jack kasi gusto pang mag-inuman. Pero wala na nga, tapos na lahat. Kasi wala na rin iinumin, ubus na yung alak eh. So yung sinasabi ng mga tao na nakita na si Jack pumunta sa kwarto mo and pumasok and all is gusto niya sanang makipag-inuman pa. Pero sabi mo, wala na, ubus na. Wala na kasi tulog na ako. Ang gising na lang yung mga kapatid ko tsaka yung driver ko. Tapos inaawat na talaga siya. Tapos yung driver niya na mismo ang umawat na, sir, punta na tayo, ganyan. Kasi the next day ata, ang alam ko, meron siyang shoot. No. So, yun. Yun. Yun na nangyari. Wala nang iba. Natako ko to sa Facebook. So, galing kay Lamang Queen. Okay, let's watch this. Okay, unfortunately, hindi na po may pagtatanggol ng uploader yung video niya kasi hindi na po siya active. Actually, last ko siya ka-chat nung December 5 at mula nun, hindi niya na po ako sinagot. Actually, 2 lang yung fina-follow niya sa TikTok, no? So, ako lang, tsaka yung isang tao. So, yun, hindi na siya nag-chat. Muntik niya na pangamburahin yung video eh. Kasi daw, yung may mga nagpakilala daw na NBI sa kanya, na didemanda daw siya ng cyber libel. Siyempre, ano lang naman siya, TikToker, no? So, wala man siyang kinita doon, tapos madidemanda pa siya. So, umurong na siya dahil doon, natakot sa kanyang buhay. Tapos, yung employee ng hotel, umurong na rin kasi matatanggal daw siya sa trabaho pag nilabas niya yung video. So, syempre, wala namang mabibigay na trabaho yung TikToker at pera. So, yun. Talagang umurong na sila. And besides that, sinend daw kay Barbie yung video. Pero hanggang na nag-usap kami ng December 5 ay hindi pa na-scene ni Barbie yung video. So dahil di na siya sumagot, di ko alam kung na-scene na ni Barbie yung video. Parang ganito daw yung ginagawa lagi ni Barbie pag may issue si Jack. Yung kay Christian Gasa, 'di ba? Yung kay Kim Domingo, Jack noon. Actually ang chismis doon ay blinak daw ni Barbie si Christian Gasa. Oo.
Kaya natupi daw yung issue. Kaya ngayon si Christian Gasa, wala nang paki sa kanila ni Jack. Next. At ito nga yung mga comments ng mga pinafollow ko sa Twitter. Sabi, sa elevator pa lang daw lasing na. Paano nakabalik sa kwarto ni girl? Kasi gustong mag-inom. Hahaha, sabi niya ganon. Sabi naman ng isa, ay nako, after 5 years pa bago siya matauhan. Deny pa kasi sila, halata namang meron daming butas sa kwento ni girl. Walang magnanakaw na amin. Hahaha. Sabi nung isa, true, asus, kung may ilulusot talaga, gagawa ng paraan. Pinaganda pa niya ang pagkwento. Hahaha. At sabi naman ng isa ay very impossible, no? Bangag na nga pero pinapainom pa na walang umaawat. Haha. Butas sa kwento niya, kinikilig pa siya habang nagkukwento. Hahaha. Sana di na lang siya nagsalita. Okay na mamatay na yung issue. Kaso, nung nagpaliwanag siya, mas lalo pang tumibay yung ebidensya na may naganap nga nung araw na yon. Hahaha. Sundin nyo na lang doon sa lasing, touchy at makulit, bumalik pa sa kwarto. Hahaha. At okay, so marami nga sa mga pinapalo ko sa Twitter ang di naniniwala doon sa kwento ni Ava. So kayo na lang mag-judge, guys. At wala na rin naman yung uploader para magtanggol dito. At umurong na rin naman yung hotel employee. So hopefully in the future lalabas ang katotohanan. Charot. Now, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Bardo updates. See you on my next vlog. Bye!